Ate kayo hindi naniniwala sa akin? Paano ka pa namin paniniwalaan? Ang pamilya ni Jimmy, sila pa mismo ang pumunta para maningil. Gawa-gawa na nila yon. Kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka pa nila basta-basta lang pagbibintangan? Ate, grabe ka talaga. Kung nagloko ka, di sana man lang marunong ka magtago. Nahuli ka pa. Sabi ko nga wala kong ginawa. May bibig sila. Bahala sila magsalita ng gusto nila. O ikaw! Ganyan ba talaga gusto mong ipahiya ang pamilya natin? Itapon ang dangal at tapagan ng iba? Paano ba ako naman nagkaroon ng isang anak na tulad mo? Pakinig ka. Puntahan mo agad si Jimmy at humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ako pupunta. Ikaw talaga! Napaka... Mahal! Jimeng, pumunta ka sa opisina ko. Dahil nahuli kita, plano mo na ngayon makiganti? Ipagiganti mo ang sarili mo. Huwag mo kong tingnan na parang walang respeto. Hindi ba't pinaghihinalaan mo na may namamagitan sa amin ni Yoro? Ipapakita ko sa iyo kung ano talagang ginawa namin. Sige, tignan natin kung anong palabas mo. Halika! Liu Jiaming, tingnan natin kung paano ka pa makakaiwas. Tingnan mo to. Ipinagmamalaki mo ba yan sa akin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Mali yung nakuha ko. Ito yung love letter ng asawa ko para sa akin. Ito ang sulat ng asawa mo. Imposible. Jimeng, alam mo ba kung gaano kasipag ang asawa mo para sa anniversary ninyo? Hindi ka pa marunong magpasalamat. Pinagdududahan mo pa siya. Bakit ganito? Hindi kaya ako nga ang nagkamali? Wala namang malubhang sakit dahil lang sa sobrang emosyon, nagka-heart attack siya. Kailangan na niya magpahinga. Tandaan niyo, huwag niyo nang painitin pa ang ulo niya. Maraming salamat, Doc. Yuro, pakinggan mo muna ako. Yuro, ako... Jimeng, bakit ka nandito? Dahil sa'yo, nagkaganito yung papa ko. Yuro, alam kong nagkamali ako. Sinabi na sa akin ni Liu Jianming, ako nagkamali sa'yo. Jimeng, akala ko noon, tayong dalawang pinakamagkasunod sa lahat. Hindi ko akalaing biguin mo ako ng ganito. Yuro, huwag ka na magalit please. Alam kong mali talaga ako. Anong silbi ng mga sinasabi mo? Seryoso ko. Seryoso ko nagkamali ako. Yuro! Doctor! Kayo bang asawa niya? Dok, ako nga. Kumusta ang asawa ko? Ang pasyente ay buntis dahil sa sobrang pagod at emosyon nawalan siya ng malay. Wala namang seryoso. Ano? Buntis siya? Hindi mo ba alam? 3 buwan na siyang buntis. Yuro, gising ka na. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Humiga ka muna. Magpahinga ka pa. Yuro, buntis ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Huwag mong kalimutan. Hiwalay na tayo. Hindi pa tayo hiwalay. Nasa calling off period pa lang tayo, di ba? Yuro, huwag ka na sanang magalit. Alam kong nagkakamali ako. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Anong mali mo? Dapat hindi kita pinagdududahan. Ano pa? Ano pa ba? Kita mo, hindi mo pa alam kung ano talagang mali mo. Yuro, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin yun makalimutan? Matagal na yun, di ba? At saka, nagsorry na nga ako sa'yo, di ba? Bumalik ka rin naman itong uli. Hindi pa ba sapat yun? Akala mo ba sa ilang salita mo lang ay masusolusyon ang problema? Wala akong pakialam. Simula't simula pa lang, hindi ko sinangayunan ng diborsyo. Buntis ka na sa anak ko. Lalo nang hindi ako papayag. Hindi mo na yan desisyon. Formal na ako nagsampa sa korte ng petisyon. Magdiborsyo na tayo. Liyuro, gusto mo bang sirain ang kinabukasan natin? Para lang masiyahan ka? Naisip mo ba ang bata? Gusto mo ba ang pagpakanak niya? Wala siyang ama? Matagal na tayong walang kinabukasan. Ikaw ang sumira nito, hindi ba? Ayaw kong lumaki ang anak natin na may ama na katulad mo. Yuro, pakinggan mo muna ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka! Yuro, aalis na ako.
Huwag kang magalit. Baka maapektuhan pa ang bata. Ma, pa, nagkamali talaga tayo kay Yoro. Hindi siya nangabit. Sabi ko na nga ba, hindi ganun si Yoro. Kahit pa ganun, mali pa rin ang paghingi niya ng diborsyo. Ang mapag-asawa niyang anak ko ay isang malaking biyaya. Anong karapatan niya? Pa, ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano ko pabalikin si Yoro agad. Bahala siya sa buhay niya. Bakit natin siya poproblemahin? Iba na ang sitwasyon ngayon. Buntis siya. May lahing G ang dinadala niya. Ha? Ano? Ano? Sigurado ka ba? Anak mo talaga yan? Oo. Sigurado ng akin yun. Ay, mabuti. Sobrang saya ko. May tagapagmana na rin ng pamilya G. Pero si Yuro ngayon, ayaw pa rin bumalik. Anong gagawin natin? Hindi siya pwedeng hindi bumalik. Hanggat hindi kayo diborsyo, parte pa rin siya ng pamilya G. Jimmy, ano man ang paraan? Kailangan mo siyang ibalik. Kung hindi mo magawa, ako ang magpapakuha sa kanya. Ang anak ng pamilya G dapat manatili sa pamilya G. Jiming, anong kailangan mo, Mr. Liu? Patawad po. Inamin kong mali ako noon. Hindi mo kailangan sabihin yan. Sabihin mo kay Yuro. Siya ang tunay na biktima. Pero ayaw niya makita ko ngayon. Ginawa ko na lahat ng kaya ko. Asawa mo siya. Dapat alam mo na ang gagawin mo. Humingi na ako ng tawad sa kanya. Nagpakumbaba na rin ako. Pero ayaw pa rin niya. Hindi ko alam kung anong pinoproblema niya. Jiming, nauunawaan mo ba talaga ang pagkakamali mo? Ano bang pagkakamali ron? Ang ginawa ko lang naman ay sinampal siya ng isang beses. Napakalit na bagay niyan. Malit na bagay ba yon? Jiming, pag-isipan mo ng mabuti. Hindi mo siya dapat sinaktan. Hindi naman siya ang kaaway mo noon. Ako yun. Bakit hindi mo ako sinaktan? O kaya na may sinaktan ng iba, pero pinili mong saktan ang asawa mo. Alam mo ba, ng asawa mo ay hindi kailanman nagkamali. Pinaghanda ka pa niya ng maayos para sa anniversary ninyo. Pero anong ginawa mo? Sige na, Jiming, bumalik ka na't pag-isipan mo mabuti. Ma, Yuro, ayos ka na ba? May mukha ka pa talagang magpakita dito. Sige na. Buntis pang anak natin. Huwag mo na siyang ganyanin. Kaya kasi siya ganyan dahil kinukonsinti mo palagi. Ate, tama na siguro. Isipin mo si Beyaw, iniwan ang trabaho at nagpunta rito para hanapin ka. Ibig sabihin yan, nagsisisi na siya. Patawarin mo na siya. Ito ang buhay ko. Alam ko ang limitasyon ko. Leoro, tumigil ka na sa pagsusungit. Akala mo ba may mabuting maidudulot sa iyo ang pakikipaghiwalay? Lalo pat buntis ka ngayon. Alam mo ba kung magano ang gastos para palakihin ang isang bata? Lalo na't mag-isa ka lang ngayon. May kakayahan ka bang alagaan ng bata? Kung ganito rin lang na hindi ako nirerespeto sa kasal, mas tipiling ko pang mag-isa. Eh ang bata, gusto mo ba sa paglabas niya? Wala siyang ama! Makinig ka sa akin anak. Ang pag-aasawa ay talagang pagtitiis para magpatuloy sa buhay. May mga bagay na dapat palampasin na lang. Hindi lahat kailangan patulan. Si Jiming, tumawag siya para humingi ng tawad. Sabi niya, napagtanto niyang pagkakamali niya, hindi ka niya dapat sinaktan at lalong hindi ka dapat pinagdudahan na hindi niya na mauulit ang ganong pagkakamali. Ibig sabihin ba, ako talagang masyadong mapagtanim? Isang baso pa. Boss, isang whiskey nga. Kuya Jiming, anong ginagawa mo dito? Ikaw pala. Umalis ka dyan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana napagkamalan si Yoro. Kuya Jiming, tawarin mo naman ako. Hindi ko naman sinasadya yun. Bitawan mo ako. Binabalaan kita. Layon mo ako sa opisina mula ngayon. Akala pa naman ng ibang tao na tayo ay... Kuya Jiming? Kuya Jiming? Kuya Jiming, akin ka ngayong gabi. Ma'am, ayos na po. Ang kwarto ninyo ay 302. Ay naku, Yuro. Hindi mo naman kailangan magbandalis sa pag-check-in. Yo, istorbo na nga ako sa'yo nitong mga nakaraan. Malapit ang umuwi ng asawa mo. Hayaan mo na siya. Tayo na naman titira. Okay na yun. Pero, talaga ba ayaw mo nang bumalik?
Sa totoo lang, kayong mag-asawa, wala naman malaking away. Maayos lang kung magpapaliwanagan kayo. Hindi naman talaga kailangan na maway pa sa iwalayan. Lalo pat, buntis ka ngayon. Kapag napagtanto ni Jim ang kanyang pagkakamali, saka na lang namin pag-usapan. Saan ba to? Kuya Jiming, nakainom ka ng sobra. Dinala kita sa hotel para makapagpahinga. Hindi ako lasing. Lumayo ka. Ako, Kuya Jiming, matagal ako may gusto sa'yo. Kiusap ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kuya Jiming. sabi nga, bitawan mo ako. May asawa na ako. Lumayo ka sa akin. Hindi pa mag-reverse ka na rin? At saka, ano bang lamang ni Yoro sa akin? Sabihin mo nga, ilang beses ba dumadating ang pagkakataon sa buhay? Kung meron man, bakit hindi mo pa sanggapan agad? Kunin mo ng buo. Oo nga, magandang katawan mo, pero may kailangan akong gawin. Aalis na ako. Kuya Jiming! Jiming? Anong ginagawa mo dito? Yuro? Yuro? Bakit kayo nandito? Sinamahan ko si Yoro para mag-chicken. Anong ginagawa mo dito? May inayos lang ako. Kuya Jiming, huwag ka munang umalis. Hindi pa ko tapos magsasalita. Yan ba sinasabi mong aayusin? Jiming, paano mo nagagawin ng ganitong bagay? Yuro, mali yung iniisip ninyo. Makinig muna kayo sa paliwanag ko. Oo nga, Ate Yoro. Nalasingan si Kuya Jiming kanina. Pinuntahan ko lang siya para alagaan. Para alagaan? Sa kama mo siya inalagaan? Jiming, paano mo nagawa? Ganito ba talagang nangyayari? Zuyaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kakasuhan kita ng paninirapuri. Yuro, sinisiraan niya ako. Jiming, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Yuro, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Sinabi ko na sa'yo, wala akong ginawang masama. At saka kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ba o kabalisa? Ibig mong sabihin, kasalanan ko pa? Hindi yan yung ibig kong sabihin. Sige na, tama na. Umuwi ka na lang sa akin, pwede ba? Hindi na tayo pwede pang bumalik. Di Yuro, huwag mong kalimutan, anak ko ang nasa tiyan mo. Kung ayaw mong isipin ng tayo, isipin mo na lang siya. Oo, ang anak ko iniisip ko. Kaya nga umuwi ka na sa akin. Dahil iniisip ko ng anak ko, kaya gusto kong lumayo sa'yo. Ayaw kong paglabas ng anak ko, ang ama niya ay puro kasinungalingan at walang pagsisisi sa puso. Ikaw? Yuro, ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong ginawang masama. Bakit hindi mo pa rin ako pinapaniwalaan? Paano mo gustong paniwalaan kita? Yuve, sabihin mo sa kanya, hinawakan ko ba kahit isang daliri mo? Ate Yoro, wala naman. Nalasingan si Kuya Jimmy kanina, kaya pinuntahan ko siya para alagaan. Yuro, narinig mo naman ang sinabi niya, ha? Pwede bang tigilan mo na to? Ilang beses ko na bang uulitin? Pumayag na ako. Hindi mo ba ako pwedeng unawain? Iniintindi kita, pero sino umitindi sa akin? Ano bang gusto mo? Hanggang ngayon ba naman, pakiramdam akong may mali? Ako walang gugulo? Eh kung hindi ikaw, sino? Dahil lang ba sa ganito? Mababaw na bagay? Kailangan bang umabot sa ganito? Sige, magwawala ako kung yan ang gusto mo. Attorney Song, ihanda mong mga dokumento. Magpa-file ako ng diborsyo. Ikaw, Liyuro, anong kalokohan yan? Ano bang pinagsasabi mo? Kalma lang ako ngayon. Sa araw ng hearing, inaasahan kong dadalo ka. Liyuro! Turo! Kuya Jiming, ayos ka lang ba? Lumayo ka! Liyuro! Huwag mong pagsisihan to! Kumusta? Nakabalik na ba si Yoro? Hindi lang sa ayaw niyang sumama sa akin. Nag-file pa siya ng divorce sa korte. Kalokohan! Ang kapal ng mukha niya! Pa, ayoko talaga makipaghiwalay sa kanya. May magagawa po ba kayo? Akala ba niya pwede siya makipaghiwalay kung gusto niya? Marami akong paraan para labanan siya. Hindi lang siya babalik ng kusa, kundi susunod din siya sa gusto natin. Pa, ang ibig niyong sabihin ay tingnan natin. Miss Lee, batay sa impormasyong ibinigay mo, kung ayaw talaga makipag-iwalay ng lalaki, mababang posibilidad na manalo ka sa kaso. Naniniwala ko na magiging matagumpay ito. Bakit ka sigurado? Dahil ang gusto niya ay isang asawang hindi lumalaban kahit minumuro sinasaktan. At hindi ako ganoon.
Miss Glee, ikaw ang pinakamatapang na babae na kikilala ko. Isusumite ko ng mga dokumento sa korte. Kailangan mo yan ng mga ebidensya na nagpapakita ng pananakit ng asawa mo. Magkakatulong ito ng malaki para mapatas ang tsansa ng tagumpay. Attorney Song, salamat sa tulong mo. Sige. Yuro, totoo bang magkikipag-divorce ka kay Jimeng? Sa tingin ko, hindi naman siya ganong klaseng tao. Ang pagkikipaghiwalay ko kay Jimeng ay hindi lang drasasyong ito. Marami pa kami ibang problema. Baka naman na-realize na niya ang mga pagkakamali niya. Na-realize niya ang mga pagkakamali. Gagawin niya kaya? Anong sabi mo? Lumayas kayong lahat! Akin ang bahay na to! Akin to! Tigil na! Anong ginagawa niyo? Ate, buti at nandito ka na. Pinapalayas nila kami! Sino ba kayo? Bakit niyo kami pinapaalis? Kami ang galing sa property management. Ayon sa utos ng nakakataas, kailangan naming bawiin ang karapatang gamitin ang bahay na ito. Kaya pakibilisan ninyo ang pag-alis. Baka naman nagkakamali lang kayo. Alam niyo bang ang ate ko ang may-ari ng bahay? Anong karapatan yung paalasin kami? Ama namang si Miss Lee ang may-ari ng bahay. Lumayas kayo, maniwala ka. Isasampa ko kayo sa korte. Kahit siyang may-ari, ano ngayon? Dalawa ang nakapangalan sa bahay na to. At isa pa, ang siyang tunay na may kontrol sa bahay. Kung pinaalis niya kayo, kailangan niyong umalis. Yung isa pang may-ari. Ang tinutukoy niyo ba ay si Kuya Jinmeng? Si Mr. G mismo ang nagutos. Ano? Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Ang bayaw ko, paano niyo kami paalisin? O heto, ang notice of eviction ay nasa amin. Tignan mo na mabuti. May 3 araw kayo. Umalis kayo agad. Kung hindi, kami magpapalaya sa inyo. Tara. Bakit ganito nangyari? 7 taon na kayo kasal ni Jimeng. Paano niyo na nagawang ganitong bagay? Euro! Kasalanan mo to! Kasalanan ko? Kung hindi mo lang pinilit na makipaghiwalay sa kanya, gagawin ba to ng bayaw ko? Ipinaglalaban kong karapatan ko. Mali ba yun? Ang selfish mo. Sarili mo nang ang iniisip mo. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ito ang kasal ko. Ako ang dapat magdesisyon nito. At isa pa, wala siyang karapatan na paalisin kayo. Eh may notice of eviction na nga. Inilabas na. Huwag mong kalimutan na ang bahay na to ay binili ng bayaw ko. Pero po nang bayad lang ang kanya. Ako nagbayad ang natitira. Wala siyang karapatan gawin yon. Hindi ka sana nakipaghiwalay sa kanya. Hindi sana humantong sa ganitong kaguluhan. Mas mabuti pang bumalik ka na lang. Humingi ka ng tawan sa kanya para hindi na lumala ang sitwasyon. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako kailangan humingi ng tawad? Gusto mo bang makita kong palaboy kasama si mama at papa? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa kanyang pera niya. Hindi kayong madadamay. Mas mabuting ganun na nga. Tignan na lang natin kung paano ko ipapaliwanag kina mama at papa. Euro, siguro nakuha mo na ang balita, no? Jimeng, hindi ko inaakalang ganito kakababa. Ito yung usapan na nating dalawa. Bakit mo dinadami ang pamilya ko? Ikaw nagtulak sa akin, pero bibigyan pa rin kita ng isang pagkakataon. Kung babalik ka ng maayos, patatawarin kita. Jimeng, tandaan mo to. Ang kasal na to, tatapusin ko na. Ano? Ayaw pa rin bumalik ni Euro? Pa, mukhang hindi epektibo ang paraang ito. Gusto pa rin niya makipaghiwalay sa akin. Hindi niya alam para sa kabubuti niya. Ayos. Kung gusto niya makipaglaro, sasamahan natin siya ng maayos. Euro, mas mabuting huwag mo nang labanan sa Jimeng. Hindi mo siya kayang tapatan. Ano ngayon? Papayag na lang ba ako magpapaapi habang buhay sa kanya? Noon, nag-aalanganin pa ako. Pero ngayon, malinaw ko na nakitang tunay niyang ugali. Ang kasal na to, kailangan ko talagang wakasan. Hello, Attorney Song. Handa na bang mga dokumento? Oo, handa na. Pwede na tayo humarap sa korte bukas. Magkita tayo bukas. Euro, kung gusto mo talaga makipaghiwalay, syempre, kakampi ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, pupunta talaga ako bukas. Magpakatotoo ako para sa'yo. Yo, salamat. Pasok po. Ikaw bang abogadong kumakatawan sa asawa ko si Euro? Ikaw si Jimmy. Sabihin mo ang presyo. Magkano ang kailangan para umatras ka sa kaso niya? Sinusuhulan mo ba ako? Alam mo ba na labag sa batas ang ginagawa mo? Huwag mo namang gawing seryoso. Kung hindi ako nagkakamali, ang asawa mo ay partner sa law firm na ito, di ba? Matagal naman kaming magkaklase noon. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong. Pasensya na, mali ang tingin mo sa akin. Bilang professional, hindi ko magagawa yan. Pakiusap, lumabas ka.
Matagal na nating kilalang isa't isa. Pumasok ka. Simula ngayon, ihinto mo na lahat ng kaso mo. Umuwi ka muna at magpahinga. Ano? Ngayon, para naman sa sarili ako mabubuhay. Ang aga mo ngayon Liuro. Liuro, gusto mo ba talaga makipaghiwalay sa akin, ha? Umalis ka. Ayaw kong makipag-usap sa isang tulad mo. Huwag ka na maging mangmang. Bibigyan ulit kita ng pagkakataon. Pwede mo pang bawiin ang demanda. Kung hindi, hindi mo kakayanan yung magiging bunga nito. Tapos ano? Magpapakasama ka pa rin sa akin? Liuro, hindi ba ikaw naman ang gumawa ng gulo na ito? Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para humingi ng diborsyo. Hindi ko kailanman inaasa sa iba ang lakas ng loob ko. Sarili ko lang sandigan ko. Akala mo ba sa kasal na to ay basta na lang pwede nating tapusin? Hindi ikaw magpapasya kung maghiwalay tayo o hindi. May abogado akong magsasampa ng kaso para sa akin. Akala mo ba yung abogado mo makakatulong sa'yo? Ang ibig mong sabihin. Nakalimutan mong sabihin, yung kinuha mong abogado, asawa siya ng matalik kong kaibigan. Sa tingin mo ba, papanigan kanya laban sa akin? Oo naman, hindi ganun si Song Bijon. Marunong siyang tumupad sa usapan. Sige, tignan na lang natin. Pasensya na, na-late kami. Attorney Song? Jimeng, mukhang hindi yata ayon sa iniisip mong nangyayari. Talaga bang inakala mong kakampihan kanya? Anong ibig mong sabihin? Paumanhin, Miss Lee. Hindi ko matatanggap ang kaso mo. Ano? Attorney Song, anong nangyayari? Di ba't sinabi mong tutulungan mo ako? Alitan to nito ng aming law firm at bukod pa roon, hindi rin pumapa yung asawa ko na tanggapin ang kaso mo. Kung ipagpapatuloy ko ito, makikipag-iwalay siya sa akin. Sige, naiintindihan ko ang kalagayan mo. Umalis ka na. Ako nang bala sa usaping ito. Ikaw, tinanggap ng asawa kong komisyon ni Mr. G upang ipagtanggol siya sa kasong diborsyo na ito. Liuro, sabi ko na sa'yo, hindi mo ako matatalo. Bakit mo pa pinapahiya ang sarili mo? Jiming, huwag kang masyadong magpakasaya. Hindi pa siya kung sinong mananalo o matatalo. Tignan na lang natin sa huli. Miss Lee, batay sa mga dokumentong isinubiti mo, sabi mo ngayong asawa ay sinampal ka minsan. At ito isang gawaing pananakit, kaya biglang nagsakdal. Nagpasya kang magsampa ng kaso para sa diborsyo, tama ba? Oo, May abogado ka bang kasama sa paglilitis para ipagtanggol ka? wala. Ako na mismo magtatanggol sa sarili ko. Tungkol sa kaso ng diborsyo na isasampa ni Binibining Lee, ano ang masasabi mo? Kagalang-galang na hukom, di kami sangayon sa kahilingan na isunumite na nagsakdal. Sa kasong ito, wala silang ebidensya na magpapatunay na ang aming kliyente ay nanakit sa kanya. Miss Lee, meron ka bang ebidensya o saksi na magpapatunay na si Mr. G ay nanakit sa'yo? Meron. Ang kaibigan ko si Zuyaw. Nakita niya mismo ang buong pangyayari. Narito ba ngayon si Zuyaw? Nagalang-galang na ako. Wala pong saksi na narito ngayon. Ano? Jimmy, ikaw na naman ang nagawa nito? Liuro, wag mo akalaing hindi ko alam na gusto mong sabutin si Zuyaw para siraan ako. Sinasabihan ko na si Shenhao na umuwi. Wala kang hiya. Liuro, huwag ka na mag-aksaya ng oras. Sumama ka na lang sa akin pa uwi at iluwalang bata. Masama bang maging mayamang misis ka? Miss Lee, kung wala kang sapat na ebidensya, hindi mapapatunayan na sinaktan ka ni Mr. G. Kaya napipilitan akong ihag na kailangan niyong ayusin ito ng pribado. May ebidensya pa ako. Gusto ko ngayon din, palisan mo siya dito! Dati, gusto ko lang sana itong kunin ng video para sa aming anibersaryo. Hindi ko inaakala magiging ebidensya pa ito. Batay sa laman ng video, mayroong ilang kilos na karahasan si Ginoong G. Ginoo, ang isang video lang. Hindi sapat yan para patunayang gumagamit ng dalas ang kliyente ko. Sa video, makikita na ang kabilang panig ang unang nanusol sa kliyente ko, kaya napilitan siyang gumanti. At sa katawan ng kabilang panig ay wala namang makikitang kapansing-pansing pinsala, kaya hindi ito maituturing na pruweba ng pananakit. Ayon sa batas, ganoon nga. Kailangan pa bang maging malabang sugat bago matawag ng pananakit? Hindi yan dapat ako sinasaktan. Wala siyang karapan, saktan ako. Miss Lee, lubos kong nauunawaan ang nararamdaman mo ngayon. Ngunit una, wala kang medical report na magpapatunay na ikaw ay nasaktan. Pangalawa, wala kang saksi sa kasong ito. Ito ay may tuturing lamang na away mag-asawa. Hindi ito sapat bilang dahilan para sa diborsyo. Bakit ganito? Miss Lee, may iba ka pa bang mga ebidensya o anumang bagay? Kung wala ka ng bagong ebidensya, kailangan ko nang ihiyag ang resulta ng paglilitis. Teka lang po. May gusto ko sabihin. Anong nais mong sabihin?
Bilang taong napagbintangan ng mali, may karapatan bang managot ang may sala? Panagutin siya! Hindi pa kayo diborsyo. Asawa mo pa rin siya. Anong pananagutan ang gusto mong ipataw sa kanya? Dahil sa kanyang walang basihang bulo, nasira ang aking reputasyon ng labis. Kaya hinihiling ko na humingi siya ng paumanhin sa publiko. Bukod pa ron, ayaw pa niyang umuwi. Hinihiling ko sa hukuman na utusan siyang bumalik sa amin agad. Siyempre naman. Kung hindi pa kayo diborsyo, may karapatan ka pang hingin siya pabalik sa inyo. Hindi. Ayokong bumalik. Liyuro, ito'y naaayon sa batas. Hindi mo ito maaaring suwayin. Tama na. Kayong dalawang lalaki. Nagtutulungan kayo apin ang isang babae. Wala ba kayong kahihiyan? Bijun, anong ginagawa mo? Umupo ka na. Loro Yang, wala nang pakasalan kita. Lagi mong kinokontrol ang buhay ko. Lahat ng gawin ko, kailangan mo aprubahan. Noon, hindi ako kumikibo. Hindi ako nangahas tumutol. Hanggang sa kilala ko si Leoro, ang kanyang tap at katatagan ang nagpamula sa akin na may karapatan din ng kababaihan. Karapatan tumindik at magsalita para sa sarili. Kaya ngayon, sinasabi ko sa'yo, ayoko na sumunod sa'yo. Nagre-rebelde ka ba? Walang maingay sa loob ng korte. Sino ka ba? Hukom, ako pong abogado ni Leoro at ako po'y narito para siya ipagtanggol. Anong nangyayari dito, Jiming? Huwag ka muna magpanik. Isa lang itong aksidente. Song Bijun, gusto mo talagang kalabanin ako? Huwag mong kalimutan ang lahat ng tagumpay mo ngayon ay dahil sa akin. Oo. Malaki na itulong mo sa akin. Kung ganon, bakit mo ko nilalabanan? Maaari kong ituring na parang walang nangyari ngayong araw. Pero huwag mong kalimutan, malaki rin ang itulong ko sa'yo. Sa mga taong ito, lahat ng malalaking kaso sa law firm, ako nag-isulba. At dahil doon, nakuha mong katanyag at respeto. Talagang gusto mong labanan ako? Sige, tignan natin kung anong gagawin mo ngayon. Kagalang-galang na hukom. Ayon sa ebidensyang ibinigay ng aming saksi, ang aming kliyente ay walang tinamhalatang pisikal at ng pinsala. Ngunit siya sinampas sa harap ng publiko. Hindi lang katawan ng aming kliyente ang nasaktan, pati dangal at pag-iisip ay labas na naaapektuhan. Hindi ba dito isang anyo rin ng domestic abuse? Ang tampuhan ng mag-asawa ay normal na bagay. Hindi ito maaaring ituring na ebidensya ng domestic abuse. Wala na bang karapatang pantawang asawa? Karapat dapat ba siyang sakta at tabihin ng kanyang asawa? Napakapalusot mo! Kagalang-galang na hukom, ang bawat isa sa atin ay pantay-pantay. Walang sino man nakakataas sa iba. Kapag yung mga karapatan ay nilalabag, dapat kang matapang na lumantad. Gamitin ang batas para protektahan ang sarili. Kailangan pa bang may malubang masaktan bago ito may tunay na pananakit? May ebidensya ka ba? Ginoong hukom, ang kabilang panig ay walang testigo na makapagpatunay na ang aming kliyente ay nang abuso sa kanya. Sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Ako ang saksi. Pasensya na, nahuli ako. Yuro, yoyo. Ginoong hukom, ako pa'y makakapagpatunay. Noong oras na yan, kasama ko si Yuro. Nakita ko mismo kung paano siya sinaktan ni Jiming. Ginoong hukom, magkaibigan po silang dalawa. Nagkuntsabaan sila. Hindi mo dapat tanggapin ang kanyang testimonya. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, ako at si Yuro ay talagang matalik na magkaibigan. Kaya nga, nagkuntsabaan sila para siraan ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagsasalita bilang kaibigan. Ako ay nagsasalita bilang biktima. Biktima? Yoyo, anong nangyari sa mukha mo? Ay kasi yung asawa ko, nang malaman yung pupunta ko rito para tumistigo, nagalit siya. Hindi lang niya ako ikinulong, pinubugbog pa niya ako. Ano? Pero syempre, hindi ako nagpatalo, hindi rin siya ligtas. Habang tulog siya, ikinulong ko siya sa kwarto, kaya ngayon ako nakarating. Yoyo, salamat sa'yo. Bilang isang biktima ng pang-aabuso, alam kong malina kung gaano kasakit ang naiidot ng mga ganong gawain sa mismong biktima. May sapat na ebidensya. Sa panig ng akusado, may gusto ka pa bang ipagtanggol? Wala na. Wala na. Napagpasya na ng korte. Ang petisyon na nagsakdal para sa diborsyo ay pinagtibay. Yuro, ayos na lahat. Attorney Song, maraming salamat sa araw na ito. Ginawa ko lang tungkulin kong bilang abogado. Ako dapat magpapasalamat sa'yo. Magpasalamat? Dahil pinaalala mo sa akin na tayo mga babae, mga asawa, na handang magsikripisyo para sa pamilya. Pero higit sa lahat, tayo rin ay may sarili. Kaya dapat tayo maging matapang para ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Sumama ka sa akin pa uwi. Attorney Song, ito,
Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, gusto kong maging matapang tulad mo. Liyuro, gusto kitang kausapin. Yaw, hintayin mo muna ako sa labas. Sige. Liyuro, para lang makipagdiborsyo ka sa akin, magpapakahirap ka talaga. Ginagawa ko lang ang pagtatanggal ko sa sarili kong karapatan. Sige, pwede ko makapag-divorce sa'yo. Pero pagkatapos ipanganak ang bata, kailangan sa akin mapunta ang kustudiya. Ano? Pagkatapos ipanganak ang bata, kailangan sa akin mapunta ang kustudiya. Imposible. Liyuro, anak to ng pamilya G. Anak ko to. Kailangan sa akin mapunta ang kustudiya. Huwag mong kalimutan, anak ko rin to. May kakayahan ka bang magpalaki? May maayos ka bang trabaho ngayon? Anong klaseng buhay ang may bibigay mo sa bata? Hindi mo na kailangan alamin. Kaya ko siyang buhayin ng maayos. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Kaya ka lang nakapasok sa kumpanya dahil sa koneksyon ko. Ginawa nila yon para sa akin. Dahil ba talaga sa'yo? Jimmy, huwag kang masyadong mayabang. Ano sa tingin mo? May kakayahan ka bang hindi ko alam? Marami kang hindi alam. Marami. Tama ng satsat. Magkanong gusto mo para ibigay mo sa akin ang kustudiya ng bata? Pera? Jimmy, ano sa tingin mo sa anak natin? Isa lang bang bagay na pwede ipagbili? Liyuro, gusto mo makipag-divorce sa akin dahil gusto mong makihati sa mana ko, hindi ba? Ngayong pumayag na ako, hindi ka pa rin masaya? Sabi ko na, wala akong kailangan mula sa'yo. Ayoko na makipagtalo pa. Basta, ibigay mo sa akin ang kustudiya ng bata. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng ari-arian ko. Isa pa, may 1 milyon sa card na ito. Sapat na yan para wala kang alalahanin sa natitirang buhay mo. 1 milyon? Ang laki ng galawan mo. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Nagkukunwaring mataas ang prinsipyo, pero sa huli, pera rin ang habol. Kunin mo ang marami mong pera at lumayas ka. Liyuro, anong ibig mong sabihin? Hindi pa sapat ang 1 milyon? Jimmy, hindi lang tayo magkakaintindi sa prinsipyo, kaya tayo nauwi sa ganito. Mali pala ako sa'yo. Kung alam ko na ng ganyan ka pala, hindi na sana kita pinakasalan. Simula ngayon, putol ng anumang ugnayan natin. Wala ka ng kahit anong connection. Liyuro! Liyuro! Hintayin mo ako! Sisiguraduhin kong mapupunta sa akin ang gusto niya ng bata! Hello. Kumusta? Si Liyuro. Pumayag ba siyang ibigay ang kustudiya ng bata? Pa, hindi siya pumayag. Ano? Sobrang kapal talaga ng mukha niya. Mukhang kailangan kong puntahan siya sa bahay nila. Huwag ka munang mainit ang ulo. May paraan ako para siya mismo ang magbigay ng kustudiya ng bata. Ayos. Jimeng? Ano to? Yujan Meng, kailangan mong tanggalin si Liyuro ngayon din. Anong nangyari? Bakit ang init ng ulo mo? Ako at ang babaeng yon. Hindi talaga kami pwede magtulungan. Isa lang naman siya walang silbi. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Pumili ka. Tanggalin mo siya o ako magbibitiw. Ito ang resignation letter ko. Hindi kailangan humantong sa ganito. Pwede naman pag-usapan ng maayos. Walang pag-uusapan. Isa lang sa amin ang pwedeng manatili. Kung gano'n ang gusto mo, ngayong araw, bibigyan kita ng sagot. Alam ko na, sigurado kung hindi ako kaya palayasin ni Liu Jianming dahil nasa kamay ko ang proyektong milyon ng halaga. Liyuro, kapag natanggal ka na sa trabaho, tingnan natin kung paano may paglaban ng kustudiya ng anak natin. Ang resignation letter mo, tinatanggap ko na. Ano? Tinatanggap mo? Ang resignation letter mo, tinatanggap ko na. Ano? Tinatanggap mo? Oo nga, labis ko na nire-respeto ang kagustuhan ng bawat isa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, tanggalin mo si Liyuro. Bakit ko naman siya tatanggalin? Hindi ba mas magaling ako sa kanya? Ako ang veterano sa kumpanyang ito. Ang dami ko nang naiambag. Wala ka bang utang na loob? Isa lang siyang bagong salta. Hindi siya pwedeng ipantapat sa akin. Maging sa kakayahan o karanasan, mas makakalamang ako sa kanya. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Wala akong pakialam. Huwag mong kalimutan, hawak ko pa rin ang proyekto ng Hai Shengpang. Kapag hindi ito natapos, kaya mo bang akuin ang sisi? Tinatakot mo ba ako? Gusto ko lang sanang hilingin kay Mr. Liu na pag-isipan ito ng mabuti. Napaisip talaga ako sa sinabi mo. Simula ngayon, lahat ng proyekto mo ay ibibigay ko na kay Liyuro. Pwede ka nang umalis. Ano? Liu Jianmin, gusto mo talagang kontrahin ako? Hindi ka ba natatakot na magkakaroon ng problema ang proyektong iyon?
Jiming, kala mo ba ikaw lang ang kayang gumawa ng proyektong yon? Wala na bang ibang may kakayahan? Kung ganon, ang proyektong ito ay galing mismo sa head office. Sino pa ba ang gagawa kundi ako? Mr. Liu, Yuro, anong ginagawa mo dito? yung proyektong ibinigay mo sa akin, tapos na po. Ano? Yung proyektong ibinigay mo sa akin, tapos na po. Ano? Natapos mong milyon-milyong proyekto na yon? May problema ba? Seryoso ka ba? Ang kliyente sa proyektong yan ay sobrang hirap kausap. 2 linggo ko siyang sinusuyo pero bigo ako. Lahat ng plano ko'y tinanggihan. Ikaw na bagong salta? Nagawa mong tapusin ang proyekto? Kung di mo kaya, huwag mong sabing wala ng ibang may kaya. Liuro, tama ng pagpapanggap. Nagpapanggap? Hindi ba totoo? Gusto mo lang namang patunayan na kaya mong kumita at bumuhay ng pamilya para mabawi yung kustudiya ng anak mo. Pero hindi mo kailangan mandaya para dyan. Tama ka. O yan, tama nga ako. Gusto ko lang talagang kumita ng marangal. Pero hindi para patunayan sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Jimmy, huwag mong kalimutang hiwalay na tayo. Hindi ko kailangang patunay sa'yo. At wala rin akong obligasyon gawin yon. Mr. Liu, may kailangan pa akong gawin. Aalis na muna ako. Sige. Hoy, Liuro! Bumalik ka rito! Hindi pa ka tapos magsalita! Tama na, Jiming. Bakit napakakitid ng pag-iisip mo? Mahirap bang aminin na may mas magaling pa sa'yo? Anong kalokohan yan? Mas magaling siya sa akin? Ijan Ming, isa kong veterano sa kumpanyang ito. Ako nagdala ng kumpanya ng maraming proyekto, malaki man o maliit. Siya, baguhan lang siya. Paano siya magiging katumbas ko? Jiming, ilang taon ka nang pinapabura ng punong tanggapan. Sa tingin mo ba dahil lang yan sa sarili mong kakayahan? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Sa mga nakaraang taon, kaya ka pinapansin ng kumpanya, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil kay Yuro. Dahil sa koneksyon niya. Ano? Ilang taon na rin na ikaw ang pinapansin ng kumpanya. Dahil kay Yuro. Si Yuro isang housewife lang. Anong koneksyon ang meron siya? Liu Jianming, naiinggit ka lang. Naiinggit kang ako ang pinili ng punong tanggapan pero hindi mo na kailangang idamay si Liu Yuro para bastusin ako. Mas mataas talagang tingin mo sa sarili mo. Akala mo ba talaga magaling ka? Sige nga. Ngayong araw na to, ipapamukha ko sa iyong katotohanan. Si Liu Yuro ang gumawa nito? Oo. Ngayon, sa tingin mo pa rin ba mas magaling ka kaysa sa kanya? Imposible. Baguhan lang siya. Paano siya magkakaroon ng ganitong kakayahan? Ito'y malinaw na gawa ng henyo sa disenyo na si El. Gusto mo talaga siyang tulungan pero hindi mo kailangan gamitin ang gawa ng iba para lukuhin ako. Hindi mo ba naiisip na baka siya talaga si El? Imposible. Matagal na kaming kasal. Ni minsan, hindi niya nabanggit yan. At kung isa siyang henyo sa disenyo, dapat matagal na siyang kilala sa buong mundo. Bakit pa siya mamumuhay bilang isang may bahay? Dahil pinili niya yon sa halip ng kanyang kinabukasan. Napakaganda ng kinabukasan niya noon, pero dahil pinakasalan ka niya, isinuko niya ang kanyang pangarap. Pinili niya maging isang asawa at ina ng tahanan. Sa kanyang galing, dapat matagal na siyang nasa punong tanggapan bilang punong taga-disenyo. O baka may sarili na siyang studio. Kaya niya yon, pero hindi niya pinili yon. Sa halip, pinili niyang mamuhay ng tahimik na walang hinahangad na kasikatan. Tahimik siyang sumusuporta sa'yo sa likod ng lahat. Kahit ang lahat ng karangalan ay binigay niya sa'yo. Pati na rin ang proyektong milyon-milyon. Pumayag ang kliyente dahil kay Yuro. Pero kahit ganon, pinili pa rin niyang ibigay sa iyong proyekto. Dahil ikaw ang asawa niya. Ikaw ang pinakamamahal niya. Kaya siya lubos na tumutulong sa'yo. Pero ikaw, hindi mo lang binigyang halaga ang sakripisyo niya. Nilipastangan mo siya sa iba't ibang paraan. Ganito ka ba magiging asawa niya? Nilipastangan mo siya sa iba't ibang paraan. Ganito ka ba magiging asawa niya? Jiming, mahigit 10 taon ka na sa kumpanya. Hindi mo ba naisip na ang mga nagawa mo noon palaging walang saysay? Simula nang napagkasalan mo si Yuro, bigla ka na lang umangat ng mabilis. Hindi mo ba alam kung bakit? Alam mo ba na ang lahat ng ito ay dahil kay Yuro? Tahimik kanyang sinusuportahan. Kung wala siya, ikaw, habang buhay kang walang pag-asa maging vice president. Tapos na ako magsalita. Bahala ka na sa sarili mo. Totoo kaya sinabi ni Jianming?
Ito'y... Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Ayoko pa muna matulog. Gusto ko lang manood. Hindi ka pa natutulog sa ganitong oras at manunood ka lang? Wala ka na talagang ibang magawa, ano? Bahala ka nga. Kaya pala hindi siya natutulog sa gabi. Tinutulungan pala niya akong ayusin ang mga design draft. Anong nangyayari, Jimmy? Ma, nasan si Papa? Kakaalis na ng papa mo. May pag-uusapan daw sila. Meishwan, tumawag ka sa akin ng ganitong oras. May nangyari ba? Ate, ang papa ni Kuya Jimmy pumunta sa bahay para manggulo. Ano? Pare, sigurado kong may malalim ng hindi pagkakaunawaan dito. Pare, kung may gusto kang sabihin, dahan-dahan lang, uminom ka muna ng tubig. Anong inom-inom? Anong ginagawa mo? Ayos lang ako. Dear Chai, ang pamilya niyo talaga, wala man ng pinag-aralan, hindi lang ang anak mo babaeng bastos, pati anak mong lalaki, walang modo! Pare, patawad talaga sa inyo. Talagang ako ang may kasalanan. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Pero hindi ko alam kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob ng anak ko ng babae para makipaghiwalay sa anak ko. Dapat mong malaman na ang mapag-asawang anak namin sa pamilyang G ay isang malaking swerte. Tama ka. Pare, huwag ka mag-alala. Pag uwi niya, papagalitan ko siya ng husto. Papagalitan lang ba sagot? Nangyari na ang lahat. Dahil sa kanya, napahiya ang pamilya G! Sabihin mo kung paano ito aayusin. Gusto ng anak mo makipaghiwalay? Sige, isauli niyo lahat ng ibinigay naming dote. Lahat. Bawat sentimo. Walang bawas. Oo, tama lang yon. Siyempre, natural lang. At saka, kailangan yung bayaran ng danyos namin para sa mental na perwisyo at sa kasiraan ng dangal. Bukod pa riyan, sa harap ng pamilya namin, humingi kayo ng tawad at sabihin mo sa kanila na ang dahilan ng diborsyo ay tungkol sa anak mo babae at walang kinalaman ng anak ko. Ano? Na ang dahilan ng diborsyo ay tungkol sa anak mo babae. Ano? Hoy ikaw! Huwag mo masyadong kapalan ng mukha mo! Pare, huwag ka mag-alala. Totoo namang problema ni Yura ito. Kami ay hindi tatakbo sa aming pananagutan. Ikaw matanda ka. Ba, sobrang demanding naman sila. Tama na! Huwag ka na magsalita. Mabuti at marunong ka pa. Binabalaan kita. Huwag mo kong lokohin. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Sino hindi mo palalampasin? Yoro? Liyoro, alam mo pa bumalik. Ang pagkikipag-divorce kay Jimeng ay desisyon ko. Walang kinalaman pamilya ko rito. Kung may galit ka, ako ang mananagot. Ikaw ang mananagot? Kaya mo bang panagutan? Sa dami ng taon mo nakitira sa amin, libre ang kumain at tumira. Hindi pa nga kita sinisingil. Kaya sa tingin mo, pinakasalan ko si Jimeng para suportahan niya ako habang buhay. Hindi ba totoo naman? Sa mga taong ito, kailan ka ba nagtrabaho kahit isang araw? Alam mo lang gumastos ng pera ng anak ko. At dahil lang sa malit na bagay, gusto mo pang makipaghiwalay? Sobra kang pinapahalagaan. Pare, paano mo naman nasabi yan? Tumahimik ka! Wala kang karapat na magsalita dito! Sa pamilya ninyo ito, wala na akong masabi kung yan ang iniisip mo. Sige, yan na ang dapat mong bayaran. Pero hindi ko obligasyon ni isang sentimo. Ang abogado ko makikipag-ugnay sa pamilya ninyo. Simula ngayon, wala na tayong connection. Akala mo ba pwede lang ganun? Ang dugo ng pamilya namin, kailangan ibalik sa amin. Imposible. Anak ko ito. Hindi kailangan ibibigay ko siya sa kahit kanino. Kung hindi mo siya ibibigay, hindi lang ikaw ang kakasuhan ko, pati buong pamilya mo. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo matahimik. Tama na! Tama na! Ji Shengang, tama na yung kayabangan mo! Liu Chai, anong karapatan mong pagsabihan ako? Oo, may pagkakamali ang anak ko, pero hindi ibig sabihin yan. Pwede mo siyang yukuran at tapakan ng dangal niya! Liu Chai! Huwag mong kalimutan, ang dahilan kung bakit maayos ang buhay niyo ngayon ay dahil sa pamilya namin mga G. Ang pamilyang G ninyo, malaki ang naitulong sa amin. Ako ito sa pusong nagpapasalamat sa inyo. Ang utang namin sa inyo ay babayarin namin lahat. Ngayon, pag-iusap, umalis ka na. Ang pamilya namin, hindi ka namin tinatanggap dito. Ang kapal ng mukha mo, Liu Chai. Ang tapang mo ha, hintayin mo lang. Paghahanap ako ng abogado. Pa, huwag kang padalos-dalos. Lutasin natin ito ng maayos. Oo nga, Logie. Magkamag-anak tayo. Wala nang kailangan pang ganyan. Bala patawad talaga ha. Itong si Logie. Masama talagang ugali. Huwag mo nang dibdibin. Tumigil ka!
Sino nagsabing humihingi ako ng tawad sa kanya? Nakakahiya ka! Pa, bakit mo sinasaktan si mama? Wala kang silbi! Ginawa ko yan para sa'yo. Kung hindi mo kaya disiplinahin ang asawa mo, ako na ang gagawa! Tama na, Chishingnan. Matagal na ko lang titimpi sa'yo. Anong sabi mo? Nasabihan kita. Umuwi ka na kasama ko ngayon din. Kung hindi, pananagutan mong lahat. Walang hiya! Talagang nakakainis! Pa, pwede bang tigilan mo na? Yuro, patawad. Hindi ko rin alam na mangyayari ang ganito. Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Halika, tayo na. Pa, ma, patawad po. Ako naging pabigat sa inyo. Hindi. Ako ang may kasalanan. Akala ko noon, ang gusto ko lang ay magkaroon ng magandang buhay. Pero sa totoo lang, nagkamali ako. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Humihingi ako ng tawad, anak. Pa, huwag mong sabihin yan. Hindi ko akalain, ang buhay mo pala ay hindi kasing ganda ng iniisip namin. Simula ngayon, kami, suportado namin lahat ng desisyon mo. Ate, suportado ka namin. Mission. Pa, ma, salamat sa inyo. Ano? Bakit niyo ko pinigilan kanina? Kailangan kong harapin sila at tanungin. Pa, sumusobra ka na talaga ngayon. Ginagawa ko lang naman yun para sa'yo. Hindi ko akalaing si Liuro ay ganito ko walang utang na loob. Ang dami mong isinakripisyo para sa kanya. Siya, ni katiting na pasalamat, wala. Pa, mali ang naging akala natin kay Yuro. Sa relasyon na ito, hindi lang ako nagbigay. Mas malaki pang isinakripisyo niya para sa akin. Anong sabi mo? Ang lahat ng tagumpay ko ngayon ay dahil kay Yuro na tahimik na sumusuporta sa likod ko. Akong masyadong napakasiguro. Hindi ko iniintindihan ang nararamdaman niya. Kaya nangyari ang ganitong sitwasyon ngayon. Kahit na ganon, hindi pa rin niya dapat banggitin ang hiwalayan. At bakit naman hindi? Kailangan mo ba talagang tiisin niya lahat? Hayaan mo siya apihin? Kung bakit nakagitong anak natin, kasalanan mo. Huwag yan! Ano bang pinagsasabi mo? Ano ngayon kung sampalang ang binigay ko sa'yo? Alala na ba talaga? Tandaan mo to. Tatong dekada ako nagtitiis sa'yo. Sawa na ako. Simula ngayon, makikipag-iwalay na ako sa'yo! Ano? Hiwalay? Baliw ka ba? Ako'y kalmado pa rin ngayon. Anong karapatan mong isipin na mas matal ka sa iba? Anong karapatan mo na dapat ang isang asawa? Hindi mo ako dapat saktan. Wala nang karapatan saktan ako. Ikaw, dahil sa mga katulad ng sobrang makalalaking lalaki, kaya maraming hindi masayang kasal. Ang kasulatan ng diborsyo, ipapadala ko sa iyo agad. Ikaw, napagawalang galang mo. Jiming, tingnan mo yung mama mo. Napasama na ng husto kay Liuro. Pa, tama na mga sinasabi mo kay mama. Hindi naman talaga dapat tayo nananakit ng sariling asawa, hindi ba? Pati ikaw rin? Noon, masyado tayong mayabang. Akala natin dahil asawa natin sila, pwede na natin silang saktan. Pero ang ganito pang isip ay mali talaga. Pa, mula nang mapangasawa natin sila, ang dami nilang isinuko para sa pamilyang ito. Tahimik silang nagsasakripisyo. Ang dapat nating gawin ay alagaan at mahalin sila. Hindi ba't ganun dapat? Pa, pinapayuhan kitang humingi ka agad ng tawad kay mama. Baka kasi hindi mo na may babalik ang dati. Ngayon, pupunta na rin ako para humingi ng tawad kay Yuro. Ibig sabihin, mali talaga ang iniisip ko. Yaw, anong okasyon at niyayin mo akong magabi? Siyempre, dahil may magandang balita ako. Anong magandang balita? Surprise! Hiwalay na kami. Sawang-sawa na ako kay Chinao. Araw-araw na lang akong sinasaktan. Kasi maraming dahilan noon, pinipili kong tiis at di makipaghiwalay. Pero ngayon, napag-isip-isip ko na. Bakit ko nga ba tinitiis ang lahat? Hinahayaan ko siyang saktan ako. Hindi naman ako nagpakasal para lang pagtulungan at alipustahin. Kung ganito rin lang na walang respeto, walang pangunawa, mas mabuti pang mag-isa na lang ako, malay at mapanatag. Congrats sa bagong kabanata ng buhay mo. Lalo na dahil sa'yo rin ito, dahil sa lakas ng loob na binigay mo sa akin. Miss Lee, Miss Zhu. Attorney Song, anong ginagawa mo dito? Huwag mo na akong tawaging Attorney Song. Nagbitiw na ako sa trabaho. Nagbitiw? Dahil ba sa akin? Tama.
Dapat ako magpasalamat sa'yo. Ikaw ang nagpamulat sa akin sa realidad. Hindi ka ng buwan na gusto ko noon pa man, kaya ako nagbitiw upang gawin ang mga bagay na gusto ko. Dahil sa desisyong iyan, masaya ko para sa'yo. Sige na, huwag muna nating pag-usapan ito. Mas mabuting alisin mo muna ang mga bagay sa panig mo. Yuro, gusto kita makausap. Yuro, sa dami na nangyari nitong mga nakaraan, ito ang unang beses na tahimik tayo nakaupo at nag-uusap. Sige, ano bang kailangan mo sa akin? Gusto kong humingi ng paumanhin sa mga nangyari noon. Hindi ko inakala na magiging ganun kasama ang papa ko. Tapos ng lahat, huwag na nating balikan. Ako rin ang dahilan kaya nangyaring lahat ng ito. Sinabi sa akin ni Liu Jianming na ikaw ang tahimik na tumutulong sa akin. Kaya ako nakarating sa kinakalagayan ko ngayon. Kasalanan ko rin. Pero bakit? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kung sinabi mo lang agad, hindi na sana lumala ang hindi pagkakaintindihan natin. Kahit sabihin ko man, maniniwala ka ba? Ako? May mga bagay na kapag lumipas na ay tapos na, huwag na nating balikan. Oo. At naiintindihan ko na ng lubusan kung bakit mo ako binigo. Pero gusto ko pa rin ipabot sa iyo ang aking paghingi ng tawad. Hindi ko dapat binabaliwala ang ginawa mo. Hindi dapat kita pinagdudahan, lalong hindi na dapat kita sinaktan. Wala akong karapatang gawin yon. Ang dapat kong ginawa ay mahalin ka at inalagaan ka ng higit pa. Hindi talaga ako taos-pusong humihingi ng tawad noon. Pero ngayong araw na ito, Liuro, patawad. Dahil naisip mo ng lahat ng ito, ibig sabihin, nag-mature ka na. Yuro, pwede bang huwag ka nang magalit? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataong magbago? Pangako, hindi ko na uulitin yon. Magalit? Matagal akong hindi galit. Ibig sabihin nito pinapatawad mo na ako? Yuro, huwag kang magalala. Mamahalin kita ng buong puso, pati na rin ang magiging anak natin. Wala nang panahon, Jimmy. Tapos na tayo. Tapos na talaga tayo. Bakit ayaw mo pa rin akong patawarin? O baka naman, hindi ka naniniwala sa akin? Makakasiguro ka. Wala nang kinalaman sa tiwala. Pakiramdam ko na wala nang saysay. Bakit? Hindi ba't mahal naman natin ang isa't isa noon? O baka naman hindi mo talaga ako mahal? Ang tagal ng pinagsamahan natin, kaya bang talikuran ng lahat ng yon? Tama ka. Mahal pa rin kita. Kung ganun, dahil mahal mo pa rin ako, pwede ba tayo magsimula ulit? Ang pagmamahal ba sapat para manatili? Jimmy, may mga bagay na kapag lumipas na, tapos na talaga. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Yuro, alam kong may galit ka pa rin sa akin. Pero ayos lang, hindi ako susuko. Gagawin ko lahat para muling makuha ka. Ma, pa, nandito na ako. Ate, sa wakas bumalik ka na. Bakit? Pumasok ka muna, tingnan mo. Anong okasyon ngayon? Ang dami namang handa sa mesa. Hindi ako nagluto niyan. Hindi ikaw? Si Papa nagluto? Wala akong ganyang kagaling na talento sa kusina. And sino pa? Pa, ayos na ang gripo. Yuro, bumalik ka na. Jimmy, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Dati, ikaw ang laging nagluluto para sa akin. Gusto ko namang ikaw yung pagluto ko. Hindi ko may tatanggi na hindi ko talaga naiintindihan ang hirap mo noon. Akala ko kasi madali lang ang magluto, pero nung ako nang gumawa, napakahirap pala. Jimmy, hindi mo kailangan gawin ito. Saka na natin pag-usapan. Umupo ko muna at may sabaw pa. Tikman mo. Kumusta? Ayos lang. Pa, ma, kayo munang kumain. Babalik muna ako sa opisina. Pa, Ma. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Yuro. Gusto namin marinig kung ano talagang nararamdaman mo. Jiming! Yuro, bakit bumaba ka? Ibig sabihin ba nito, pinapatawad mo na ako? Ayos lang, kahit hindi pa ngayon, babalik ako bukas. Hindi mo na kailangan gawin ito. Yuro, inaamin ko, noon ay pabaya ako at hindi ko pinapansin ang mga damdamin mo. Pero naniniwala ako na kung nagmamahalan tayo, matitiis natin lahat ng pagsubok. May babalik ko rin ang loob mo.
Naniniwala ako na ang pag-ibig ay kaya ng pasa ng lahat. Pero dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Jiming, paano na para magpatuloy ka? Ayaw mo bang bigyan ako ng isa pang Lahat ay nagkakamali. Pero, kailangan panagutan ang pagkakamali. Hindi ba? Naiintindihan ko na. Ang kasulatan ng diborsyo. Matagal ko nang pinirmahan. Ako lang umaasa pa rin. Pero alam ko, sa pagkakataong ito, tunay na kitang nawala. Magbibitiw na ako sa trabaho at bala ko mag-ano sa ibang bansa. Hindi na kita muling gagambalahin. Naway, magtagumpay ka sa landas mo. Ikaw rin. Anak, matapos ang 3 taong pagsusumikap, sa wakas naging puno taga-disenyo ka na. Sa industriya ng disenyo dito sa bansa, may sarili ka ng pangalan. Gusto kong makita kung sino pa magsasabing umaasa ka lang sa babae. Aray! Ang sakit! Naku-umpisa ka na naman ha. Sinasabi ko sa'yo, sa pagbabalik mo ngayon, huwag ka nang gumawa na kung ano-anong gulo. Oo, mahal. Alam kong mali ako. Ang tagal na rin ng panahon na lumipas. Hindi ko alam kung kumusta na si Yuro. Siguro, matangkad na rin ang anak ko. Papa! Papa! Ang batang ito, kamukhang kamukha ni Jimmy nung bata pa siya. Oo nga, parang-pareho talaga. Baka anak ni Jimmy nito. Anak ko? Papa, may isang lalaki kanina, ang weird niya. Talaga? Bakit ang weird niya? Kala niya siya ang tinatawag kong papa. Gusto pa niya akong yakapin. Jiming? You dyan, Ming? Si Jiming nga. Bumalik ka na. Hindi ko akalain pagkatapos ng ilang taon, may anak ka na pala. Yan, umuwi na tayo. Mama! Jiming? Yuro? Tinawag kanyang mama. Tinawag niya siyang papa. Ibig sabihin, Jiming, pakinggan mo muna paliwanag ko. Ako, ngayon, kahit ano pang piliin ni Yuro, wala na akong masasabi pa. Magpakabait ka sa kanya. Jiming, ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag mong kalimutan, may asawa ako. Oo nga, may asawa ka, pero nilalandi mo ba siya? Kabit ka ba? Jiming, anong balak mong gawin? Jiming, anak mo siya. Sa tagal mong wala sa bahay, ako ang kinikilalang ninong ng bata. Ninong? Kasi init pa rin ang ulo mo noon. Yuro, pwede ba kitang ihatid? Hindi na, may maghahatid na sa amin. Miss Lee, young master, nandyan na po ang sasakyan. Pwede na tayong umalis. Miss Lee? Sige, tara na. Ngayon,
Malayo nang narating ni Yuro. Ngayon, isa na siyang world-class gold medal designer. Nagdesisyon na ang punong tanggapan na ipamahala sa kanyang lahat ng sangay. Ang layo na ng agwat ni Yuro. Hindi ka pa rin nakakaabot. Bakit ka nakatulala? Ayaw mo bang sumama? Ako? Bilisan mo. Huwag kang magkamali ng akala. Anak ko naman gusto magkita ang ama niya. Sige,